Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Ayan po, so nakaka 2 months na po tayo na quarantine. Ano po? Akala po natin ay mag-i-add na po ito ng 15 ng May, pero na-extend po ito. At marami pong nagsasabi na na-extend pa daw po ito hanggang June or July. Baka abutin pa po ng July. Ano po? Pero kasi iniiwasan po yung second wave. At ayan po, maraming nagtatanong hanggang kailan kaya natin ito mararanasan, hanggang kailan kaya yung magiging ganito yung sitwasyon po natin. Ano po, para po sa personal na opinion ko po, para po sa akin, no, hanggang sa matuto po tayo na maging disiplinado. Ano po, so sige po, at mag-start na po tayo ng Bible study po natin. Umasa rin po tayong nagba-Bible study online. Ano po, at marami na pong naituro sa atin yung mga pastor natin sa mga salita ng Diyos na magagamit natin ngayon, lalo na po sa panahon natin po na ito. At maganda po na maimbak natin ito sa buhay natin para magkaroon tayo ng kalakasan. Kahit na hindi po tayo nakakapag-service pa, talaga, magkakaroon po tayo ng spiritual na kalakasan sa mga ito. Ano po? So sige po, bago po ang lahat, tayo po munang ay yumuko para mag-pray. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa po kami po ay dumudulog sa iyong harapan na nagpapakumbaba kami at inaamin namin na wala po kaming magagawa malibang kumilos ka, Panginoon. Sa oras pong ito, ang iyong mga salita ay malayang maipahayag. Ang iyong mga salita, Panginoon, ay malayang tumanim sa mga puso namin. Bigyan mo kami ng kaalaman at karunungan na nagmumula sa iyo. Nang sa gayon, patuloy namin, Panginoon, na maitanim sa buhay namin ang iyong mga salita, O Diyos. At minsan pa, mangusap ka po sa buhay ng bawat isa sa amin, O Diyos. At ikaw nga po ang maitaas sa oras sa ito. Maraming pong salamat naman. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po, kung may mga Biblia po kayo, makipagbukasan po kayo sa akin dito po sa 1 Kings chapter 19 po, verses 1 po hanggang 15. So hindi naman po natin ito babasahin ng buo kasi medyo mahaba at hindi po, limited lang po yung time po natin. Pero dito po sa verse na ito, sabi niya, ito po ay kwento ni Elias. Alam ko po marami na pong familiar sa atin sa mga ito. Ngayon, bigyan po muna natin ito ng background. Sino ba itong si Elias? Alam po natin na siya ay propeta. Nung time po niya, at kung sa mga milagro o sa mga himalan na isipin natin, isa-isahin po natin, marami po. Pero isa po dito ay yung binuhay niya, yung anak ng babaeng balo. At ang isa pa rin po dito ay yung malaking tagumpay niya nung natalo niya po yung mga propeta ni Baal. Mga 450 po, mahigit yung natalo niya nung binigyan siya ng tagumpay ng Diyos. At yung isa pa po dito ay nung nag-pray siya na umulan. Dahil doon sa lupain po nila, 3.5 years na po na hindi umuulan at sila ay nasa matinding tagtuyot. Parang bakal yung langit ng time na yun. Pero alam niyo po nung nanalangin siya sa Panginoon, tumugon ng Panginoon at nagkaroon ng ulan sa buong lupain. Ngayon, pag-aralan natin itong verse na ito, sa kabila ng lahat ng tagumpay na naranasan po ni Elias, dumating po siya sa time na nagkaroon siya ng discouragement, natakot siya. Humina yung loob niya. Bakit po? Kasi po, kung babasahin po natin sa verse 1, sabi niya po dito, isinalaysay ni Ahab kay Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias. Sabi po niya kung paano kanyang pinatay ng tabak ang lahat ng mga propeta. Na magkagayoy, nagpadala si Jezebel ng sugo kay Elias na nagsasabi, gayon din ang gawin sa akin ng mga Diyos at higit pa kung hindi ko gagawin ang buhay mo na gaya ng buhay ng isa sa kanila bukas ng mga ganitong oras. So si Elias po ay nakatanggap ng threat. Sa verse 1 and 2, si Propeta Elias po ay nakatanggap ng threat mula sa hari po nung time, sa reyna po, na si Jezebel nung time po na ito. At sa verse 3, mababasa po natin na natakot nga po itong si Elias at siya po ay umalis. Siya po ay nagpunta sa ilang, na sa kabila pala ng mga tagumpay na binigay sa kanya ng Diyos.
Siya pa rin po ay isang ordinaryong tao na nakakaramdam ng paghihina katulad po natin. Siya po ay isang simpleng tao katulad po natin na nakakaramdam ng takot minsan. At sa takot nga po niya, siya po ay umalis at nagpunta po sa ilang. No? Sobrang discouraged na po siya. At sabi niya, Lord, sabi niya, ayoko na, gusto ko na lang, kunin mo na lang ako. Kasi gusto ko nang matapos ang lahat ng mga ito. Alam niyo po, sobrang siyang discouraged at hanggang siya po ay makatulog. At kung babasahin naman po natin, sa verse 5 hanggang 8, sa kabila ng lahat ng mga ito na nararamdaman po ni Elias, siya po ay pinalakas ng Diyos. No? Nagpadala ang Diyos sa kanya ng anghel para po siya ay pakainin at painumin. Na magiging sapat yung lakas na makukuha niya sa paglalakbay niya ng 40 days pupunta po sa Mount Horeb o sa bundok po ng Diyos. At makikita po natin dito na ang sitwasyon po ni Elias ay hindi po nalalayo sa sitwasyon natin po ngayon. Alam niyo po, kapag ba nakakarinig tayo ng mga tarat sa paligid natin, kapag po ba nakakarinig tayo ng panganib ng mga masamang balita, pag nakakarinig tayo ng mga negative na bagay na nangyari sa paligid natin, ano ba yung unang-una nating nararamdaman? Kapag nakita mo, kapag narinig mo na yung cases ng sakit na COVID ay tumataas, ano ba yung unang-unang pumapasok sa isip natin? Ano po ba yung unang-unang pumapasok at nararamdaman natin? Hindi kaya kapag nakakarinig ka ng problema, nakaka-encounter ka ng problema sa buhay mo, sa buhay po natin, ano ba yung nararamdaman natin? At kapag andun ang pangangailangan, no? Ano ba yung nararamdaman po natin bilang mga anak ng Diyos? Katulad po ni Elias, no? Babalikan po natin nung binabasa po natin. Alam niyo, sa sitwasyon natin ngayon, may banta po ng sakit eh. No? Hanggang sa ngayon, alam niyo, kahit na alam po natin na ang buong simbahan ay nananalangin ang lahat ng tao, alam niyo, madami na po ang lumapit sa Diyos, nagsisi, nanumbalik, nananalangin, no? Ito po ay banta sa atin ng mundo, no? Pero alam niyo po, pag dumarating itong mga bagay na ito, nagkakaroon pa rin po ba tayo ng pagdududa sa Panginoon? Ano po? At sabi nga po ng mga pastor natin, may protection at kagalingan na para sa atin. Andun yung favor ng Diyos sa buhay natin, sa lahat ng area po ng buhay natin. Pero sa kabila ng lahat ng mga ito, marami pa rin pong mananampalataya. Marami pong mga tao at even mga mananampalataya ang nakakaramdam po ng takot, no? Nakakaramdam po ng panghihina kapag naririnig ang mga bagay dito. Kapag nakakaramdam po tayo ng discouragement sa buhay natin, ano po? Marami pong negatibong salita ang pumapasok sa isip natin. Marami pong mga negatibong pag-iisip ang dumarating po sa atin, no? At minsan napapaisip tayo parang wala naman pong nangyayari. Bakit ganun? Parang wala namang nangyayari. Ano po? At sa kabila ng lahat ng mga ito, marami pa rin negatibo ang dumarating po sa atin. Minsan makakarinig tayo na imposible yung sitwasyon, no? O di kaya nagpapagod ka lang. O di kaya walang nagsasayang ka lang ng oras. Ano po? Pero alam niyo po, kapag dumarating po sa atin yung time na clouded na yung isip natin, dumarating po tayo sa point na nakakalimutan natin yung mga pangako ng Diyos. Nakakalimutan po natin yung mga sinabi ng Diyos sa atin. Nakakalimutan po natin yung tagumpay na binigay sa atin ng Diyos dati pa. Ano po? Sa mga times po na ito, no? Naghihina po tayo, dumarating sa atin yung time na iyon. Pero alam niyo po, katulad kay Elias, nung siya po ay nasa bundok na po ng Horeb, kung babasahin po natin po, dito po sa verse 9, basahin ko po sa inyo, sabi niya, siya'y pumasok doon sa isang yungib at nanirahan roon. Ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya at sinabi niya sa kanya, anong ginagawa mo dito, Elias? Verse 10, sinabi niya, ako'y naging napakamatibughuin para sa Panginoon, sa Diyos ng mga hukbo, sapagkat pinabayaan na ng mga anak ni Israel ang iyong tipan, ibinagsak ang iyong dambana, at pinatay ng tabak ang iyong mga propeta. At ako lamang ang naiwan, at kanilang tinutugis ang aking buhay upang patayin ito. Dito po sa verse 11, mapapansin po natin, kanyang sinabi, humayo ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ng Panginoon. At ang Panginoon ay nagdaan at biniyak ng mga bundok ng isang malakas na hangin at pinagputol-putol ang mga bato sa harap ng Panginoon. Ngunit ang Panginoon ay wala sa hangin at pagkatapos ng hangin ay isang lindol. Ngunit ang Panginoon ay wala sa lindol. Pagkatapos ng lindol ay apoy.
Ngunit ang Panginoon ay wala sa apoy. At pagkatapos ng apoy ay isang banayad at munting tinig. Kung mapapansin po natin, magmula verse 9 hanggang verse 12, ano po? Kinuha ng Diyos ang pansin ni Elias. Gumawa ang Diyos ng move para mapansin siya ni Elias. Ano po? At nung time po na ito, sa verse 12, mapapansin po natin, at nagsalita ang Panginoon sa kanya. Kapag dumarating tayo doon sa discourage na tayo, mahirap nang marinig ang boses ng Diyos. Pero alam niyo, gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan para bumalik tayo sa Kanya, para marinig po natin ulit siya. At alam niyo po dito sa verse 12, sabi niya po dito, pagkatapos ng lindol ay apoy, ngunit ang Panginoon ay wala sa apoy. At pagkatapos ng apoy ay isang banayad at munting tinig. At ang sabi niya po sa verse 13, nang marinig iyon ni Elias, ibinalot niya ang kanyang mukha ng kanyang balabal at lumabas at tumayo sa pasukan ng yungib. Dumating ang isang tinig sa kanya at nagsabi, anong ginagawa mo rito, Elias? Alam niyo po, kapag dumarating pa rin po tayo sa time na ganito, katulad po ng nararanasan at nararamdaman po ni Elias, maganda po na wag po nating kalimutan kung sino po ang nangako sa atin. At pangalawa, wag po nating kakalimutan kung sino po ang tumawag sa atin. Dahil naniniwala po ako na hindi papali ang Diyos sa pagtupad ng kanyang mga pangako. At hindi papali ang Diyos na samahan tayo sa lahat ng sitwasyon ng buhay natin. Alam niyo po ba na dito po sa buhay ni Elias, ang ibig sabihin pala ng pangalang Elijah ay si Yahweh ang aking Panginoon. Si Yahweh ang aking Panginoon. At sa lahat ng battle niya sa buhay, pinakita niya at pinatunayan niya, magmula sa mga propeta, magmula sa mga himalang ginawa niya, na si Yahweh nga po ang Panginoon. Amen po. At meron po ko isang kwento po dito. Sa isang malayong lupain, merong isang lalaki ang mataas ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Mataas po ang kanyang pag-ibig sa Panginoon. Nung tinawag siya ng Diyos para maglingkod, alam niyo po, sumunod siya agad, hindi siya nag-alinlangan, sumunod lang siya agad. At isang gabi, habang po siya ay natutulog, bigla po siyang nagising sa isang malakas na ingay. At nung time po na yun, nung iminulat niya yung mga mata niya, nakita po niya na yung kwarto po niya ay nababalot ng liwanag. Pagmulat niya ng mata niya, nakita po niya na ang kwarto niya ay nababalot ng liwanag. At bigla pong nagpakita ang Panginoon at nagsalita ang Panginoon sa kanya at ang sabi ng Diyos sa kanya, may pinakita sa kanya isang malaking bato sa harapan ng bahay niya. At ang sabi ng Panginoon, itulak mo ang batong ito ng buong mong lakas. Sabi ng Diyos sa kanya, ulitin ko po, itulak mo ang batong ito ng buong mong lakas. Nung kinabukasan, paggising po niya, naalala niya yung nangyari sa kanya nung gawin yun. At lumabas po siya agad at nakita nga po niya na merong isang malaking bato na nandun sa tapat ng bahay po niya. At katulad nga po ng bili ng Diyos sa kanya, naalala niya na ang sabi ng Diyos sa kanya, itulak mo ang batong iyon, ang batong ito ng buong mong lakas. At nagsimula po siyang itulak ng buong lakas ang batong iyon, pero alam niyo, hindi po nakikilos. Hindi po umuusog kahit konti, hindi po siya gumagalaw kahit konti. Ano po, at nung time po na yon, binigyan niya na yung buong lakas niya, pero wala siyang nakitang improvement. Wala po siyang nakitang improvement doon sa pagtulak niya, doon po sa malaking bato na yon. At simula po noon, naging routine na po niya ang itulak ng buong lakas ang malaking bato na ito. Ano po, at alam niyo po, tuwing gabi, babalik po siya sa higaan niya, sa kwarto niya, ng pagod na pagod at masakit ang katawan. At iniisip niya, parang wala namang nangyayari sa ginagawa ko. At alam niyo po, sa loob ng maraming taon, wala siyang ibang ginawa, kundi sundin yung sinasabi ng Diyos sa kanya na itulak mo yung malaking bato na ito ng buong lakas mo. At alam niyo po, pagdaan ng maraming taon ng pagtutulak niya sa kanyang, doon sa bato po na iyon, alam niyo po lumaki na po yung braso niya, lumaki na po yung balikat niya, kakatulak po ng malaking bato na ito. At lumakas na po yung katawan niya kakatulak. Pero alam niyo po, kahit isang konting-konting movement dun sa bato ay wala siyang nakikita. At nakaramdam siya ng discouragement. Nakaramdam po siya ng
parang wala namang nangyayari, parang wala namang improvement. Parang sayang yung lakas na binibigay ko. Ano po, at nung gabi pong iyon, nung natutulog na po siya, bigla po siyang nanaginip. Doon sa panaginip po niya, meron pong isang demonyo nagpakita sa kanya at ang sabi sa kanya, maraming taon mo nang binubuhat at maraming taon mo nang tinutulak yung malaking batong yon, pero hindi hindi mo napapakilos. Maraming taon mo na binibigay ang buong lakas mo, pero wala kang nakikitang resulta. Nasabi po sa kanya, sumuko ka na dahil imposible na maitulak mo yung batong yan. Imposible na mapakilos mo yung batong yan. Sabi niya, imposible na magtagumpay ka sa ginagawa mong yan. At alam niyo po, nagising po itong lalaki yun. Noong time na yun, nagising na po siya at pagising po niya, punong-puno siya ng lungkot, punong-puno siya ng discouragement, punong-puno po siya ng mga negative na salita, punong-puno po siya ng mga discouragement. Nararamdaman niya, nawalan po siya ng loob eh. Ano po, at iyak siya ng iyak ngayon, iyak siya ng iyak at nanalangin siya sa Panginoon. Para siya nagsusumbong sa Diyos, ano po. At sabi niya, Panginoon, matagal na panahon na ako naglilingkod sa iyo. Sabi niya, Panginoon, matagal na panahon ko nang tinutulak yung malaking bato na ito, pero hindi man lang kumikilos kahit konti. Sabi niya, Panginoon, sabi niya, sumakit na yung buong katawan ko at binigay ko na yung buong lakas ko, pero hindi ko napakilos yung batong ito. At alam niyo, sabi niya po dito, dumating sa kanya yung point na sabi niya, Lord, parang wala namang nangyayari sa lahat ng ginagawa ko sa iyo. Sabi niya, binigay ko na yung buong buhay ko sa paglilingkod sa iyo. Binigay ko na yung buong lakas ko. Binigay ko na ang lahat sa akin para magawa ang kalooban mo. No? At alam niyo, ang sabi nung time na yun, iyak siya ng iyak sa Diyos. At bigla po niyang narinig ang boses ng Panginoon. At sabi ng Diyos sa kanya, Anak, nakikita ko yung mga pagpapagal mo. Nakikita ko yung mga paghihirap mo. Nakikita ko yung lahat ng ginagawa mo para sa gawain ko. Nakita ko kung paano mo itulak itong malaking bato. Nakikita ko kung paano mo ibigay yung buong lakas mo para makasunod sa kalooban ko. Alam niyo po, nung time na yon, pero sabi niya, tingnan mo yung nangyayari, tingnan mo yung sarili mo ngayon. Sabi niya, mas malakas ka na kaysa sa dati. Sabi niya, mas nag-grow ka na kaysa sa dati. Sabi ng Panginoon sa kanya, mas malakas ka na ngayon. Tingnan mo yung mga balikat mo, tingnan mo yung mga braso mo, na-develop na yung katawan mo, at naging batak na yung katawan mo sa kalooban ko. No? Alam niyo po, ang sabi ng Panginoon sa kanya, hindi mo nga napakilos yung bato, pero ang trabaho mo ay ang sumunod sa sinabi ko at sa mga pinapagawa ko. Hindi mo trabaho na pakilusin ang bato. Ang trabaho mo ay itulak ang bato ng buong lakas mo, at ang trabaho ko ay pakilusin ito. Minsan dumarating po sa atin yung time na parang wala nang kabuluhan, parang walang nangyayari sa ministry, walang nangyayari sa prayer, walang nangyayari, wala kang makitang resulta sa lahat ng bagay, at mapupuno ka pa, magiging clouded pa yung isip mo na parang wala nang nangyayari. May ipapakita sa iyo ni Satanas na walang nangyayari sa ginagawa mo at nagpapagod ka lang. Pero alam na alam po natin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Ano po? Alam na alam po natin yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Hindi natin trabaho na pakilusin ang bato. Ang trabaho natin ay itulak lang ito ng buong lakas natin. Ang trabaho natin ay sumunod sa kalooban ng Diyos kahit nagaano pa kahirap o kahit nagaano pa kasakit ang maranasan natin, dahil alam natin na ito ang kalooban ng Panginoon. Ang ano yun, yung makapunta tayo, makarating natin, matapos natin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. At may pangako po sa atin ng Panginoon. Alam naman po natin itong verse na to, pero babasahin ko pa rin po sa inyo. Na po. Dito po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, ang sabi niya po, kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag. Hindi nakikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ng iyong magawa sa Panginoon. Alam po natin na sa mga pagpapagal natin, sa loob ng maraming taon na binigay mo sa Diyos, nakikita po yun ng Panginoon. Sa lahat ng sakripisyo na ibinigay natin sa Diyos, alam po yun ng Panginoon. At siya po ang bahalang mag-reward sa atin sa mga ito. Pero alam niyo po, hindi naman natin habol ang reward. Ang habol natin ay yung makita, yung ngiti ng Panginoon habang dun sa finish line na makikita natin siya, sasabihin niya na tagumpay tayo. Ano po, alam niyo po, kapag dumarating sa atin yung time na ito, inulit ko, ang unang bagay na huwag natin kakalimutan. Huwag mong kakalimutan kung sino po ang nangako po sa iyo.
No, ito po yung Panginoon. Alam natin, kapag ang taong nangako, maaaring hindi niya matupad yan eh. Ano po? Pero kapag ang Diyos ang nangako sa atin, alam natin na hindi siya papalya na tuparin po ito. Dahil siya po ay tapat. Amen po. At pangalawa, wag po nating kakalimutan kung sino ang tumawag sa atin. Huwag natin kakalimutan yung pagkatawag natin at huwag natin iiwanan yung pagkatawag natin. Madatnan tayo ng Diyos na hawak-hawak pa rin natin yung post katulad po nung bata doon sa isang palabas na hawak niya yung krus niya. Huwag mong bibitawin kahit anong mangyari, kahit anong dumating, kahit anong pagdaanan mo, kahit gaano kahirap, kahit gaano kasakit ang maranasan natin. Alam niyo po, huwag natin kalimutan na ang tumawag sa atin ay tapat. At hindi siya papalya na samahan tayo sa lahat ng sitwasyon ng buhay natin. Yes, may hihirapan ka. Yes, may hihirapan tayo. Makakaramdam ka ng pagod, makakaramdam ka ng discouragement, makakaramdam ka ng mga bagay na negatibo. Pero wag na wag mong iiwanan yung krus mo. Wag mong iiwanan. Wag na wag mong iiwanan yung pagkatawag mo. Kasi alam niyo po, pagdating natin, pagharap po natin sa Panginoon, wala tayong ibang maibibigay sa Kanya kundi yung ministry natin eh. Wala tayong ibang mai-offer sa Kanya kundi yung mga pagpapagal natin dito sa mundo. Ano po, huwag mong kakalimutan una yung pangako ng Diyos, yung kung sino ang nangako sa iyo. At inulit ko po, hindi po papalya ang Diyos na tuparin ang Kanyang pangako sa atin. At pangalawang bagay po, hindi papalya ang Diyos na samahan tayo kahit doon sa pinakamadilim at pinakamahirap na time ng buhay natin. Katulad nga po nakalagay sa Psalms 23 verse 4, no? Sabi niya, even though I walk through the valley of the shadow of death, sabi niya, I will fear no evil, for you are with me. At alam natin na sa anumang maaari natin pagdaanan sa mundong ito, kasama natin ang Panginoon. At hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan katulad po ng pangako niya. Inulit ko po, hindi natin trabaho na pakilusin yung bato. Ang trabaho natin ay sumunod doon sa sinabi sa atin ng Panginoon. At maging matapat hanggang sa time na siya ay dumating. Maganda po na madatnan po tayo ng Diyos na ginagawa ang kalooban niya. Maganda po na madatnan tayo ng Diyos na nagpapagal at pinipilit nating makasunod sa kalooban niya, pinipilit nating makasunod sa gusto niya. Maganda po na madatnan tayo ng Diyos na merong ginagawa sa gawain niya. Kasi ito lang po ang may bibigay natin sa Panginoon. No? At alam niyo po, kahit ibigay natin yung buong buhay natin sa Diyos, kulang pa eh. Ano po, pero sa kabila ng lahat ng mga ito, naiisip pa rin natin ang mang-iwan. Naiisip pa rin po natin ang umalis. Naiisip pa rin po natin na lumayo. Pero hindi po ito ang kalooban ng Diyos. Kaya nga po, kahit anong dumating sa atin, anong klaseng tribulations, trials, testing man ang dumating sa atin, makita po tayo ng Diyos na tapat na ginagawa ang kalooban niya. Amin po. At sa bagsa po, katulad nga po sa panahon natin po ngayon, maganda po na magpatuloy tayo sa Panginoon. Gawin natin yung kalooban niya kahit na gaano kahirap. At nawa po ay tayo po ay merong natutunan at sa time na ito, maganda po na i-meditate natin yung mga pangako ng Diyos sa atin para lalo po tayong maging matibay. I-meditate natin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Ano bang pinapagawa ng Diyos sa iyo? Nagagawa po ba natin? Ano po? At nung time po na nakarinig sumagot ang Diyos kay Elias. Alam niyo po, sabi niya sa kabila ng napakaingay ng paligid, sa kabila ng maingay ang sitwasyon, maingay yung pakiramdam, nung nagsalita ng Panginoon sa pamamagitan ng isang banayad na tinig. Alam niyo po, nagtalukbong si Elias. Ang ibig sabihin po pala nito ay reverence sa Panginoon. No? At alam po niya na nung time na yon, naalala na niya, naniniwala po ako na naalala na niya yung mga pangako ng Diyos sa kanya. At pinakita ng Diyos yung mga tagumpay niya. Talaga po, sabi niya kay Elias, sabi niya, bumalik ka. Bumalik ka doon sa daanan mo. Bakit? Kasi po, meron kang trabaho na ipapagawa sa kanya. After po ng quarantine na ito, may malaking trabaho na nag-aantay sa atin. Nung time na ito, alam niyo, pinapapuntahan ng Diyos sa kanya yung mga i-anoint niya, na susunod sa yapak niya. No? Nung time na ito, doon niya natagpuan si Elias, si Eliseo. Ano po, na magmamana ng 2 beses na anointing po niya. Kaya, huwag tayong mag-give up. Dahil alam po natin na lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon ay merong kabuluhan.
At marami pa pong kaluluwa ang nag-aantay sa atin. Maging ready po tayo na after ng lockdown po na ito, magagawa natin ng maayos yung pinapagawa po niya sa atin. Ano po, salamat po sa time po ninyo at sige po, tayo po ay umuho at mag-pray. Panginoon, sa oras na ito, patuloy kaming lumalapit sa iyong harapan na nagpapasalamat sa mga salita mo, sa mga paalala mo sa amin, Panginoon. Tunay nga na ikaw ang nangako sa amin ay tapat at ikaw na tumawag sa amin ay tapat. Lord, madatnan mo kami na tapat na ginagawa yung kalooban, Panginoon. Na naman ang maaari namin pagdaanan, na naman ang maaari namin tahakin sa buhay na ito. Hindi kami mangangamba, hindi kami matatakot dahil alam namin na ikaw ang kasama namin. At nangako ka sa amin na kasama ka namin hanggang sa katapusan ng lahat ng bagay, Panginoon. Ang mga salita mo ang patuloy na malayang maitanim sa buhay ng bawat isa. Ipalala mo sa amin ang mga ito, Panginoon. At Lord, ang mga salita mo ang magsilbing kalakasan sa amin. Maraming pong salamat, Ama. Sa ilang namin binibigyan lahat ng kapurihan at pasasalamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, God bless po sa bawat isa.